Habang tumatakbo si Benjo, ay dahan-dahan rin ang pagtila ng ulan. Naghanap siya ng masisilungang bahay pero wala siyang makita. Tanging puno lang at mga halaman ang nakikita niya sa paligid. Maririnig din ang iba't ibang huni ng mga insekto. Kung saan tumambad sa kanya ang ilang nagliliparang mga kulisap na panggabi. Sa tansyan ni Benjo, pasado alas 7 na ng gabi. Kasabay ng pagtila ng ulan ay ang pagdungaw naman ng sinag ng buwan na siyang naging gabay ni Benjo sa madilim na gubat. Ilang kilometro na rin ang naaabot niya sa pagtakbo. Napapagod na siya sa tila walang katapusang daan sa kakahuyan. Nauuhaw na siya at gutom na rin. Para siyang palaboy sa kalye na naghahanap ng pagkain. Dito niya napagtanto ang ilang pagkakamaling nagawa sa buhay. Kung hindi lang siguro siya nagpakabarumbado, ay hindi siya hahantong sa ganitong sitwasyon. Dito niya naisip na napakahirap palang malagay sa ganitong sitwasyon. Hinahabol ka ng kapahamakan. Yung kahit pagod, gutom at nanghihina ka na, ay kailangan mo pa ring lumaban at tumakas sa panganib para sa iyong buhay. Maliban rito, ang dami niya rin pinagsisisihan sa buhay. Bagay na hindi niya alam kung magagawa niya pang bayaran at mabago. Pinagsisisihan din niya kung bakit ginulo niya pa ang buhay ni Edward. Ngayon tuloy ay pareho na sila ng naging sitwasyon na sinapit. Walang matakbuhan at walang malapitan maliban sa pamilya niya. Wala na rin itong halaga dahil hindi niya rin matawagan ang mga magulang. Dahil nasa bag niya ang cellphone at ilang mahahalagang gamit na pinabitbit niya sa kaibigang si Francis at walang ideya kung nasaan na ang dalawa niyang kaibigan. Naisip niyang baka umuwi na rin ang mga ito dahil sa lakas ng ulan. Nawawala na naman uli siya ng pag-asang mabuhay. Bumababa ang kanyang moral na lumaban sa pagsubok sa kagubatan. Hindi tuloy niya maiwasang maghinagpis sa sinapit na kamalasan. Habang palakad-lakad ay todo buhos ang luha ni Benjo sa mga mata. Para itong batang umiiyak dahil hindi alam kung papaano makakauwi. Subalit habang nagpupuna siya ng mga luha, ay may mga tinig siyang naulinigan sa hindi kalayuan. Dali-daling sinundan ni Benjo ang posibleng pinanggagalingan nito hanggang sa matagpuan niya ang isang maliit na kampo sa ibabaw ng burol. Nakita niya ang ilang mga kalalakihang paikot-ikot sa lugar, pero napatago kaagad siya sa likod ng isang puno nang mapansin niyang may bitbit na baril ang mga iyon. Mga rebelde. Bulong ni Benjo sa sarili. Napatutok siya ng tingin sa isang lalaking may hawak na punyal na nakaupo sa troso. Habang maingat na pinapatalas ito sa malapad na bato, napansin din ni Benjo ang isang malalim na hukay sa may gilid ng kampo. Isang mahabang transera at dito nakatambak ang lahat ng armas ng mga bandido. Halos karamihan ng mga armas ay mukhang galing pa sa mga sundalo dahil may selyo pa ito ng Republika ng Pilipinas. Habang nagmamasid si Benjo ay hindi niya namalayan ang maingat na paggapang ng isang rebelde papalapit sa kanya. Sa kanya lang ito naramdaman nang isang sanga ang biglang lumagutok sa likuran niya. Huli na para makatakbo si Benjo, kaagad siyang sinunggaban ng rebelde. Hinawakan nito ang mga kamay at ipinatong agad sa likod niya. Nahirapang makawala si Benjo dahil di hamak na mas malakas ang lalaki at mas kulado ito kumpara sa kanya. Napamura sa inis si Benjo kaya't umakyat ang dugo ng lalaki sa ulo. "Minumura mo pa ako, ha? Sige, tayo! Bilisan mo!" Maotoridad na utos pa ng lalaki. Tumayo naman si Benjo. Dumampot ng baging ang lalaki at itinali sa kamay ni Benjo sa likuran. Kinabahan si Benjo sa maaaring mangyari sa kanya. Kaya naman
Nakiusap siya sa lalaki na pakawalan siya nito, pero tila wala itong naririnig. "Sige, lakad! Puro ka dada!" Halos mapasubsob sa puno si Benjo nang itulak siya ng lalaki. Nag-iiyak na parang bata si Benjo habang dinadala siya sa kampo. Napatayo kaagad ang mga kalalakihan nang masilayan nila siya. "At sino naman ang butiking ito?" tanong ni Daga. "Nakita ko nagmamasid-masid sa paligid. Malamang espiya." Tugon naman ang nakahuli kay Benjo. Tumingin si Daga kay Benjo. Umiiyak lang si Benjo na halos maihi na sa pantalon dahil sa sobrang kaba at takot. "Tamang-tama pala! Naubusan na tayo ng karne kanina. Mukhang pwede na ang isang yan." Wika ni Daga. "Tumigil ka nga sa katakawan mo. Kung ayaw mo, putulin ko yung dila mo eh. Maliwanag?" Sabat naman ni Pepeng Tambak. "Hoy! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Pepe. Baka nakakalimutan mo. Mas nauna ako sumapi sa iyo sa samahan. Mas pabor sa akin si Commander kaysa sa iyo." Pagmamayabang pa ni Daga at sinubukang bumunot ng baril, pero natutukan na ito ni Pepeng Tambak nang patalim sa gilid ng leeg. Hindi nakaimik si Daga nang idiin pa ng lalaki ang punyal. "Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Sige, iputok mo. Natatakot ka bang gawin kong poso negro itong lalamunan mo?" Wika pa ni Pepeng Tambak. Namula sa inis si Daga dahil napahiya ito sa harap ng marami, habang si Benjo ay dumoble pa ang takot na nararamdaman. Kapag nagkagulo ang mga rebeldeng iyon, ay siguradong damay siya sa mga ito. "Anong kaguluhan ito?" Dumating si Commander Jaguar. "Wala, Commander. May bagay lang kami pinag-uusapan." Nilayo ni Pepeng Tambak ang punyal niya kay Daga. "At sino naman ang batang ito?" Dumako ang tingin ng Commander sa nanginginig sa takot na si Benjo. "Mukhang espiya po ito, Commander." Tugon pa ng nakahuli. "Hindi siya mukhang espiya." Wika pa ni Commander Jaguar. Paano niyo naman nasabi yan, Commander?" Tanong naman ni Daga. "Estudyante siya oh. Tignan niyo mabuti." Sabay itinuro ni Commander Jaguar ang maliit na logo sa uniform ni Benjo. Tinignan ito ng mga rebelde at napatunayan nilang estudyante nga si Benjo. Bukod rito, nahalata rin ni Daga na tila nagmula sa isang mayamang pamilya si Benjo dahil sa kanyang marangya at maayos na postura. "Mukhang tiba-tiba tayo nito ah." Wika pa ni Daga. "Manahimik ka, Daga," ani Commander Jaguar. Nagtawa na naman ang mga bandido nang hindi makaimik si Daga. "Ilang taon ka na, bata?" tanong ni Commander Jaguar. 23 po." Nanginginig na sagot pa ni Benjo. Inutusan ni Commander Jaguar ang tauhan na alisin ang baging na nakagapo sa kamay ni Benjo. "Huwag kang matakot sa akin, bata. Tanging mga sundalo ng gobyerno lang ang dapat manginig sa takot sa amin." Wika ng Commander at nagsigawan ang mga rebelde. Inakay ni Commander Jaguar si Benjo papunta sa kubo niya upang doon kausapin. Napasulyap muna si Benjo sa mga rebelde bago ito pumasok sa kubol, nagawa sa sawali at pinagtagpi-tagping mga kawayan. Malaki ang kubong ito at magara ang mga kagamitan sa loob. Gumagamit ng solar panels ang mga rebelde para magkaroon sila ng ilaw. May ilang gamit din si Commander Jaguar mula sa mga nakumpiska nilang mga gadgets sa mga sundalo. May mga kagamitan din sila para madaling matrack ang lokasyon ng kalaban. Nagkakabit sila ng mga GPS sa mga sasakyan ng mga sundalo upang malaman nila kung saang lugar umiikot ang mga ito. Pinaupo ni Commander Jaguar si Benjo sa isang silya at kumuha ng damit pamalit ni Benjo para sa basang uniform nito. Nagpalit si Benjo habang nagtitimpla ng kape si Commander Jaguar para mainitan ang sikmura ng binata. "Oh, eto, uminom ka muna." Sabay nilatag ng Commander ang umusok na kape sa harapan ni Benjo.
Kinuha naman iyon agad ng binata. Salamat po. Napasok pa si Benjo sa kanyang unang paghigo. Dahan-dahan lang kasi. Masyadong mainit yan para higupin ng dire-diretso. Natatawang wika ng commander. Pasensya na po. Binaba ni Benjo ang tasa sa mesa para palamigin muna. Nasipat muli ni Commander Jaguar ang maliit na logo sa uniform ng binata. Sa university ka nag-aaral? Tanong nito. Upo, doon nga po. Tugon naman ni Benjo. Kung ganun, bakit nagawi rito ang isang katulad mo? Dito ba ang daan papuntang university? Hindi nakasagot si Benjo. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat ng nangyari sa kanya. Haha, nako, pasensya ka na. Nagbibiro lang ako. Para hindi ka naman masyadong mailang. Hinabol po kasi ako ng aswang. Sambit pa ni Benjo. Nabura kaagad ang ngiti sa mukha ng commander. Sandali itong nanahimik hanggang sa... Nagpapatawa ka talaga, no? Napahagalpak ng tawa si Commander Jaguar. Narinig naman ito ng mga tauhan niya sa labas. At nagtaka ang mga ito sa malakas na tawa ng pinuno. Mukhang ang saya ni Commander, ah! Uwi ka ni Daga. Hayaan mo lang siya magsaya. Tutal naman, mukhang pag-iisipan niya rin ang mga sinabi mo. Sagot naman ni Piping Tambak habang patuloy na hinahasa ang patilim niya sa makinis na bato. Hehehe, sabi ko sa iyo kikita tayo ng malaki sa batang yon. Magkano kaya ang ipantatapat ng pamilya niya para sa kanyang buhay? Nasasabik na naman uli ako magbilang ng mabangong perang papel. Saad ni Daga, sabay kiniskis ang mga palad sa tindi ng pananabi. Naputol ang ngiti ni Daga nang tinutok uli ni Piping Tambak ang punyal sa harapan niya. Sa oras na gumawa ka ulit ng kalokohan, puputulin ko talaga yung pototoy mo at ipapakain ang buo sa'yo. Banta ng lalaki. Napalunok naman ang laway si Daga. Naku, hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin makalimot? Matagal na yun, kalimutan na natin. Tsaka, napatawad na rin naman ako ni Commander. Sambit naman ni Daga. Matagal na nga, pero dahil doon, kaya nabulilyaso ang plano natin. Dahil sa ginawa mo, anong napala natin? Ni isang kusing wala tayong nahuthot dahil sa kalokohan mo. Kung hindi mo ginahasa yung bihag na yun, maayos na ang pamumuhay natin ngayon. Wika pa ni Piping Tambak. Ano ka ba naman? Nagbago na ako, no? Tsaka, isa pa, lalaki naman ito. Siguradong mayaman pa kaysa doon sa huling bihag natin. Tugon naman ni Daga, sabay tabig ng punyal ni Piping Tambak. Medyo kumalman naman ang lalaki at pinagpatuloy ulit ang paghahasa ng patali. Napatitig lang si Daga sa ginagawa ni Piping Tambak na may malalim na iniisip. Napangising aso ito nang may naisip siya magandang paraan para sa kapalaran ni Benjo. Plano nitong patungan ng malaking ransom ang binata upang magkamal ng salapi at mapondohan ng malaki ang kanilang samahan. Sa loob naman ng kubo. Aswang! Nagpapatawa ka talaga, bata! Wika pa ni Commander Jaguar na hindi mapigilang sumakit ang tiyan dahil sa sobrang kakatawa. Sa kabila nito ay nanatili pa rin seryoso si Benjo na nakatitig sa commander ng mga rebelde. Tila inaasahan na niyang hindi ganoon kadali mapaniwala ang mga ito sa kanyang kwento dahil maging siya ay halos hindi rin makapaniwala sa nasaksihan ng kanyang mga mata. Pasensya ka na talaga. Hindi ko lang talaga mapigilang matawa, bata. Totoo po ang nakita ko. Hanggang ngayon po, inahabol niya ako. Pero mabuti na lang nakatakas ako at napadpad dito. Saad pa ni Benjo. Alam mo, bata, sa panahon ngayon, kahit nga adik, nakakakita na rin ng aswang. Kahit sa kalye may mga aswang na rin. Minsan nga, sumisilip pa sa bahay mo para lang malaman kung anong ganap sa buhay mo. Sambit ni Commander Jaguar
Natawang-tawa pa rin sa kwento ni Benjo. Naiintindihan ko po, Commander. Pero maniwala po kayo. Nagsasabi po talaga ako ng totoo. Isa po siyang matandang babae na nakasuot ng kulay itim na blusa. Giit pa ni Benjo. Natigilan naman si Commander Jaguar nang maalala niya ang isang matandang babae na nadaanan nila sa kalsada noong huli nilang operasyon. Nakasuot din ito ng kulay itim na blusa at titig na titig sa kanya na tila kilalang kilala siya nito. Sige, ganito. Bakit ka naman niya hinahabol? Anong gusto niya sa iyo? Seryosong tanong ni Commander Jaguar. Hindi ko po alam, pero baka gusto niya akong kainin. Nag-iba po kasi ang anyo niya. Minsan lumilipad, minsan naman gumagapang lang. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Para siyang isang halimbawa ng nakakatakotan nila lang na mapapanood lang sa TV. Pero kung ako ang tatanungin, higit pa siya nakakakilabot sa mga iyon. Paliwanag ni Benjo. Kita ni Commander Jaguar kung paano manginig sa takot ang binata habang ito ay nagkikwento sa kanya ng karanasan. Dahil dito, medyo nakuha ni Benjo ang atensyon ng Commander hinggil sa bagay na ito. Subalit ang ipinagtataka lang ni Commander Jaguar, kung totoo nga ang kwentong ito, bakit buhay pa ngayon ang binata sa kabila ng pag-atake ng isang mabangis na aswang? Kung totoo mang sinalakay talaga ito, malamang ilang parte na lang ng katawan nito ang natitira sa ngayon na siguradong nilalantakan na ng aswang. Dahil dito, bahagyang hindi nakumbinsi si Commander Jaguar sa kwento ni Benjo. Gayunpaman, naniniwala siyang may dahilan kung bakit napadpad sa kanila ang naturang binata. Ito na ngayon ang nais niyang alamin kung nagsasabi ba talaga ng totoo ang binatang si Benjo. Pero kung isa nga itong espiya, hindi siya magdadalawang isip na tapusin kaagad ito. Bueno, paniniwalaan ko muna ang kwento mo sa ngayon. Pero mananatili ka muna rito hanggat hindi pa ako gaanong nakakasigurado sa iyo. Wika ni Commander Jaguar kay Benjo. Ano pong ibig niyong sabihin, Commander? Taka naman ang binata. Kung espiya ka ba ng militar? Pero hindi po ako ganun. Estudyante po talaga ako at malayo sa kampo ng mga sundalo ang bahay namin. Wala rin po akong background sa militar. Negosyante po ang angkan ko. Paliwanag pa ni Benjo. Malalaman din natin yan, ani Commander Jaguar at lumabas ito sandali ng kubol. Naiwang mag-isa si Benjo na malungkot habang nakatitig sa mga gamit ng rebelde. Samantala, matapos ang bigong pagpaslang kay Benjo, dumiretso ang matandang aswang sa ospital kung saan naka-admit si Edward. Pakay niyang angkinin ang sariwa at dalisay na dugo nito para mas lalo pa siyang lumakas. Pumasok ito sa parking lot at nilagpasan ang sasakyan ng isang pulis na nakaparada sa harapan ng ospital. Kahit pa nasa malayo, naaamoy na ng matandang aswang ang mabangong samyo ng dugo ni Edward na para bang droga na humihili sa kanya. Bukod rito, damang-dama niya rin ang bawat pintig ng puso ng binata na parang musika sa kanyang pandinig. Habang nagkakape ay hindi napansin ng dalawang gwardiya ang pagpasok ng matanda sa ospital dahil sa bilis ng paglalakad nito. Dumaan ito sa main lobby at umakyat sa second floor ng ospital. Sa hindi malamang dahilan ay agad na nagising at pumalaho ang mga sanggol sa ward ng bawat madaan ng silid ng matanda. Pero wala itong pakialam sa mga bata. Bagkus, iisa lang ang pakay niya sa lugar. Walang iba kundi si Edward, ang batang nakaukit sa propesiya na siyang susupil sa kasamaan sa hinaharap. Huy, ayos ka lang, Edward? Tanong ni Ana. Tulala na naman kasi ito at tila wala sa sarili. Lingid sa kaalaman ng dalaga ay kanina pa inaanalisa ni Edward ang mga sinabi sa kanya ni Raymond hinggil sa nangyari kay Benjo. Hindi siya makapaniwala na patay na pala ito. Pero ang higit na nagpalito kay Edward
ay kung bakit sa kanya sinisisi, gayong wala naman siyang ginawa kay Benjo. Bagkus, siya pa nga ang ginulpi ng mga ito matapos siyang makitang nakatambay sa tindahan. Naisip ni Edward na malamang may nangyaring onsehan sa inarkilang grupo ni Benjo. Marahil hindi nagustuhan ng mga ito ang ibinayad ni Benjo, kaya nila ito pinatay at kinuha ang mahahalagang gamit. Pero ang tanong, saan naman kaya nila dinala ang bangkay ni Benjo? Binaon ba nila ito sa lupa o itinapon lang sa ilog at hayaang anuri ng tubig? Naguguluhan si Edward sa mga nangyayari dahil hindi lang ito basta kaso ng pagpatay. Bagkus, may ilang naaamoy din siyang hindi kaaya-aya sa likod ng pangyayaring ito. Uy, ano ba? Umayos ka nga. Magtatanghali na oh. Ayaw mo ba bang kumain? Pag-aapura ng dalaga sa walang kibo na si Edward. Madalas na itong tulala at parang wala sa kanyang sarili. Tanghali? Mag-aalas 12 na? Gulat na tanong ni Edward. Naalala niyang mag-half day lang pala siya ngayon upang magpasama kay Inspektor Sarmiento para magpagamot sa tiyuhin nitong albularyo. Baka naghihintay na ang ama ni Ana sa labas ng paaralan para sunduin siya. Oo, bakit? Tanong naman ng dalaga. Kailangan ko nang umalis. Kinuha ni Edward ang notebook niya at inilagay sa bag. Nagtaka tuloy ang dalaga. Teka, saan ka pupunta? Tanong pa ni Ana. Basta, sabihin mo na lang kay Miss Barreto na umabsent ako. Ay nagka-emergency sa bahay. Basta, ikaw na magpaliwanag. Sige, aalis na ako. Kumaripas na papalabas ng classroom ang binata. Sinundan naman kaagad ito nang nagtatakang si Ana dahil malakas ang kutob nitong may pupuntahan si Edward kasama ang kanyang ama. Marahil, pinili nila ang araw na ito dahil alam nilang may exam si Ana sa ibang subject. Kaya madali lang silang makakatakas sa kanya. Hoy! Edward! Hintay! Habol pa ni Ana pero hindi niya na naabutan pa ang binata sa bilis nitong manakbo. Pagkalabas ni Edward sa university ay nakita niya agad ang nakaparadang sasakyan ni Inspektor Sarmiento sa gilid ng gate. Nilapitan niya agad ito habang nagyuyosi ang pulis. Oh, ba't ang tagal mo naman yata? Huwag mo sabihin nasundan ka ni Ana hanggang dito. Tanong ng pulis. Mali kayo sir, natakasan ko siya. May exam siya ngayon, kaya madali ako nakalayo. Sagot ni Edward. Mabuti kung ganun. Sige, sakay na. Baka gabihin pa tayo sa daan. Kailangan makarating tayo doon bago pa mag-alas 2. Sumakay naman kaagad si Edward. Pero sir, may pabor sana akong hihingiin sa'yo. Saad pa ng binata. Itinapon ni Inspektor Sarmiento ang sigarilyo nito. Sige, ano yun? Binuhay nito ang kanyang sasakyan. Gusto ko pong imbestigahan nyo ang pagkamatay ng isang estudyante dito sa university. Gusto ko po ngayon nyo na ito simulan. Pakiusap ni Edward. Teka sandali, parang wala naman akong natatanggap na report tungkol sa estudyanteng tinutukoy mo. Sino ba yan at bakit wala namang alarma ang school nyo? Tanong ng pulis. Napabuntong hininga sandali si Edward. Dahil hindi naman po siya dito namatay sa loob ng school. Tugon naman ito. Kumunot ng bahagya ang noo ng inspektor. Anong ibig mo sabihin? Pagtatakang tanong pa nito. Ang hinala ko po ay pinatay siya ng gang. Ang tinutukoy ko po ay ang estudyanteng bumugbog sa akin. Marahil pinatay siya ng gang na inarkila niya dahil sa onsehan sa bayan. Saad ni Edward. Nanlaki ang mga mata ng pulis. Seryoso ka ba riyan? Tumango si Edward. Kailan ito nangyari? Tanong muli ni Inspektor Sarmiento. Noong gabi po na dinala niyo ako sa ospital. Napaisip sandali ang pulis. Maya-maya ay may kinuha itong maliit na notebook sa kanyang packet at binalik ang atensyon sa binata. Medyo kinakabahan naman si Edward dahil first time niyang mayroong mag-iimbestiga sa kanyang pulis. Kung ganoon, paano mo nalaman na pinatay nga siya? Nakita mo ba ang pangyayari?
Usisa ni Inspektor Sarmiento. May nagsabi po sa akin. Pero ang problema po kasi, ako ang pinagbibintangan nilang pumatay sa kanya. Kahit wala naman akong kinalaman sa nangyari. Paliwanag muli ng binata. Kung sa bagay, may punto ka nga. Nasa ospital ka noong mangyari ang pagpatay. Pero ikaw ang pinagbibintangan. Ganun ba? Sino itong mga naninisi sa'yo? Mga kaklase ko lang din po, sir. Kaibigan sila noong pinatay. Pero ang ipinagtataka ko lang po, bakit hindi nila ito ipinaalam kaagad sa mga pulis? Curious na tanong ng binata. Malamang sasabit sila sa kaso, kaya natatakot silang sabihin ito sa otoridad. Sa ngayon, ikaw ang iniipit nila para sa'yo bumagsak ang sisi. Maaari mo bang ituro sa akin kung saan matatagpuan ang lungga ng gang na sinasabi mo? Tumango lang si Edward. Kung ganon, didiretso na tayo sa lugar na iyon. Wika pa ni Inspektor Sarmiento, sabay pinatakbo niya na ang kotse. Habang pumabiyahe, ilang mga mahalagang detalye pa ang inilantad ni Edward tungkol kay Benjo, na siyang nagbigay naman ng karagdagang clues para sa pulis para malaman din ang motibo ng krimen. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang kotse sa tapat ng eskinita. Bumaba ang dalawa sa sasakyan, dala ang maliit na note ni Inspektor Sarmiento. Nakasuot ng itim na leather jacket at nakamaong pants sa Inspektor Sarmiento, kaya hindi ito agad nahalata ng mga tambay na isa itong pulis. Sa makipot na daan, iginiyan ni Edward ang inspektor. Mabagal lang ang kanilang paglalakad para madali nilang maispatan ang mga miyembro ng gang. Panakanak ka namang napapalingon ng ilang mga tambay dahil sa nakabukol na bagay sa ilalim ng jacket ng inspektor. Halatang may bitbit itong bakal, kaya medyo tumalim ang titig ng mga tao rito. Maya-maya pa ay narating nila ang isang maliit na basketball court. Dito nakatambay ang halos karamihan ng miyembro ng gang. Nagpupustahan ang mga ito sa paglalaro. Sininyasan ni Inspektor Sarmiento si Edward na hanapin ang mga tauhan ni Raul. Sa pagmamasid-masid ng binata ay nakita niya kaagad ang mga lalaking humabol sa kanya. Tinuro niya ang mga ito na nakaupo sa bench at mukhang abala sa paglalaro ng mobile games. Nilapitan kaagad ito ni Inspektor Sarmiento para questionin hinggil sa pagkawala ni Benjo Cervantes. Bago kausapin ay ipinakita muna ni Inspektor Sarmiento ang kanyang tsapa. Pagkatapos ay ipinasilip din niya ang kanyang baril para kung sakaling may magtangkang tumakas ay masisita niya kaagad ito. Nagkatinginan naman ang mga binatilyo sa isa't isa. Tila nag-aalangan silang tumakbo. Mas pinili nilang manatili sa kinauupuan. Pero takot at kaba ang nararamdaman ng mga ito nang makilala nila si Edward. Kasama din nila si Boyong na nakaupo rin sa bench. Huwag kayo matakot mga tisoy. Hindi ko naman kayo huhulihin. May ilan lang akong katanungan na dapat kong malaman mula sa inyo. Pagkatapos noon ay maaari na kayo umalis. Malinaw ba mga sinabi ko? Wika ni Inspektor Sarmiento. Tumango naman ang mga ito bilang tugon. Sige, uumpisahan natin ang larong ito. Isang tanong, isang sagot sa pangalan ni Benjo Cervantes. Kilala niyo ba siya? Panimula ni Inspektor Santiago. Kalmado lang ito sa kanyang pag-iimbestiga. Sabay na nagsitanguan ang mga binatilyo. Ngunit napansin ni Edward na bukod sa iba ay si Boyong lang ang medyo kakaibang reaksyon. Bakas sa kanyang mga mata ang takot at kilabot habang nakatungo sa lupa. Nagsususpetya si Edward na mukhang may nalalaman ito sa nangyari sa pagkawala ni Benjo. Kasama din ito sa 5 nambugbog sa kanya, kaya hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Tumayo siya sa harap ni Boyong. Anong pangalan mo? Napatingala si Boyong at tinignan siya sa mga mata. Dito nalaman ni Edward na kaya nakatungo ito dahil umiiyak pala. Hoy, ikaw, ano daw ang pangalan mo? Tanong ni Inspektor Sarmiento. Hindi sumagot si Boyong.
Subalit ipinakilala siya ng mga kasama niya at sinabi ang kanyang totoong pangalan. Mukhang maliban sa mga kasama mo, ikaw lang ang bukod tanging may alam dito. Sige, sabihin mo Boyong, anong nangyari kay Benjo? Napahinto si Inspektor Sarmiento. Pinatay sila! Pinatay sila ng aswang! Sagot ni Benjo. Nagulat ang mga kasamahan nito, pati sina Edward. Anong sinabi mo? Binatay sila ng isang aswang? Tanong ni Inspektor at napatingin kay Edward. Parehong nagulat ang mga mata nila. Parehong hindi alam kung ano ang sasabihin o irereaksyon sa revelasyon ni Boyong. Biglang tumayo si Boyong pero pinigilan itong umalis ni Inspektor Sarmiento. Sandali lang! Hindi pa tayo tapos rito. May ilang impormasyon pa akong dapat malaman. Kaya umupo ka muna at sabihin sa amin ang mga nalalaman mo. Wika pa ni Inspektor Sarmiento. Kahit sabihin ko pa sa inyo ang totoo, hindi rin naman kayo maniniwala eh. Talagang pinatay ng matandang babaeng yun si Raul. Napakunot noo si Edward. Matandang babae? Anong itsura niya? Tanong naman ito. Nakasuot ito ng itim na blusa. Hindi ko mabanaag ang mukha niya dahil natatakpan ito ng lambong. Pero sigurado akong babae siya at matanda. Sagot pa ni Boyong. Ganun pala. Maaari mo bang ipaliwanag kung anong nangyari nung gabing iyon? Wika naman ni Inspektor Sarmiento. Napatingin si Boyong sa mga kasama niya. Sumenyas naman ang mga ito na sabihin niya na ang kanyang nalalaman sa dalawa. Pinawi sandali ni Boyong ang mga luha niya at huminga ng malalim. Nung gabing binugbog ka namin, naiilang na tumingin si Boyong kay Edward. Ngumiti naman ang matamis si Edward kay Boyong para mawalan ito ng kaunting kaba sa dibdib. Ramdam niya rin kasi na kinakabahan ito. Dahil maulan nga noong gabing iyon, umalis na kami para umuwi. Pero naisipan naming dumaan sa kalsadang yun para mas madaling makarating. Shortcut kasi yun. Napahinto si Boyong. Anong kalsada ang tinutukoy mo? Tanong naman ng pulis. Yun pong street na ginawang squatter na ng mga adik. Tugon naman ni Boyong. Nagulat si Edward dahil alam niya ang lugar na iyon. Ito yung lugar na nabanggit din sa kanya ng kanyang ama noong may nangyaring pagsalakay ng isang aswang. Sige, ituloy mo lang. Sambit ni Inspektor Sarmiento. Tumango naman si Boyong pero nanginginig pa rin ito sa takot. Habang papauwi na kami, may nararamdaman kaming isang bagay na dumaan sa ibabaw namin. Noong una, naisip namin na baka ibon lang iyon. Pero iba talaga ang kutob ko eh. Alam kong may kakaiba na sa paligid namin. Subalit ayaw naman maniwala ng mga kasama ko. Nung nagpatuloy kami sa paglalakad, bigla na lang ito uli na dumaan at lumapag sa may talahiban. May kasamang malamig na hangin ang dumapi sa aming balat, kaya kinilabutan ako noon. Dahil malakas talaga ang pakiramdam ko na hindi yun isang ibon lang. Lumapit kami sa may talahiban at may napansin kaming tao mula roon. Nakita namin ang isang matandang babae na tahimik na nakatiting sa amin. Gusto ko sana itong lapitan pero nag-aalangan ako eh. Sinabi ko sa mga kasama ko na umalis na lang kami pero hindi sila nakinig. Ang tatapang pa nila eh. Dalawa lang sa mga kasama namin ang naakay ko papaalis at naiwan sina Raul at Benjo. Pagkatapos noon, hindi ko na nalaman ang mga sumunod na nangyari dahil umuwi na ako ng bahay sa lakas ng ulan. Pero sandali pala kami nakakalayo, narinig ko sumisigaw si Benjo. Tanging bukang bibig niya ay aswang. Tulungan niyo ako, may aswang. Mahabang salaysay pa ni Benjo, hindi kaagad nakareact sina Edward at Inspektor Sarmiento. Pero alam nilang nagsasabi ng totoo si Boyong. Kaya lang, halos hindi lang sila makapaniwala dahil pati sila ay nakaramdam din ng takot sa ibinahagi nitong kwento. Bukod rito, tumutugma din ang paglalarawan ni Boyong sa mahiwagang matanda at mula sa aswang na nakaengkwentro nila sa ospital. Dito na nila napagtanto na iisa lamang ang gumagalang aswang na ito. Maraming salamat sa impormasyon na ibinahagi mo sa amin.
Huwag kang mag-alala, sisikapin kong hanapin ang kaibigan mo. Wika ni Inspektor Sarmiento kay Boyong. Salamat din po dahil naniniwala kayo sa sinasabi ko. Saad ng binata. Walang anuman, pero sa susunod na may gawin pa kayo dito uli kay Edward, ikukulong ko na kayo. Babala pa ng pulis. Hindi na po mauulit yun, pangako. Patawad sa mga nagawa namin sa iyo, pre ah. Humihingi talaga ako ng pasensya. Hindi ko lang talaga alam ang ginagawa ko ng oras na iyon. Nasilaw lang ako sa pera at sa mga salita ni Raul. Bukal sa loob ni Boyong ang paghingi ng tawad kay Edward, pero tinapik lang ito ng binata sa balikat at ngumiti. Wala yun pre, kalimutan mo na. Hindi maiwasan tuloy mapaluha ni Boyong. Naluluha ito sa saya dahil kahit papaano ay gumaan ang loob niya. Wala na siyang anumang mabigat na dalahin sa dibdib. Oh, papaano? Aalis na kami. Salamat sa kooperasyon nyo. Hayaan nyo't hahanapin ko ang kaibigan nyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Siguradong buhay pa sila hanggang ngayon. Tiniklop na ni Inspektor Sarmiento ang maliit na notebook at ibinalik sa kanyang packet. Nakipagkamay kay Edward sina Boyong at pagkatapos ay umalis na sa lugar. Muling minaniho ni Inspektor Sarmiento ang kotse. Sa mahabang highway, nang maisipan niya itong iliko sa intersection at tinahak ang isang kanto upang puntahan ang street na tinutukoy ni Boyong kung saan nila huling iniwan sina Raul at Benjo. Bagay na ipinagtaka naman ni Edward at napatanong kung ano ang gagawin nila sa lugar. Mag-iimbestiga tayo. Baka may clue tayong matagpuan dito. Talasan mo lang ang iyong mga mata. Paliwanag ng pulis. Hindi na umimik si Edward at napatuon na lang ang tingin sa daan sa pagbabaka sakaling may makita siyang bagay na magtuturo sa kanila ng lead sa kaso. Sir, ayun, tumingin po kayo sa banda roon. Sabay turo ni Edward sa mga taong nagkukumpulan sa may gilid ng kalsada. Tila may pinagpipiestahan ang mga ito na kung ano. Agad naman pinatakbo ni Inspektor Sarmiento ang sasakyan at pinarada sa tabi ng sidewalk. Bumaba kaagad ang dalawa at nakipagsiksikan sa mga tao. Pero nagimbal sila sa kanilang nadatnan. Isang ulo at katawan ng lalaki ang nakahandusay sa damuhan habang ito ay dinudumog ng mga langaw. Umaalingasaw na rin ang masangsang na amoy nito sa buong paligid na kasing baho ng isang nabubulok na aso. Halos mapasuko si Edward sa kanyang nasaksihan. Masyadong brutal ang nangyari sa lalaki. Masyadong marahas ang sinapit nito. Halos hindi na rin ito makilala dahil sa nangitim na ang kanyang buong katawan. Labas ang laman loob at nakakalat lang ito sa tabi niya. Ipinakita ni Inspektor Sarmiento ang tsapa niya sa mga tao at nagsiurungan naman ang mga ito nang malamang isa siyang pulis. Nakadaan si Inspektor Sarmiento at tumalungko sa tabi ng bangkay. Gamit ang isang maliit na tangkay ng halaman, sinuri niya ang bangkay kung may naiwang bakas ng salarin. Ngunit wala siyang makita, maliban sa mga kalmot na tinamo nito. Wasak din ang dibdib ng lalaki at nawawala ang kanyang puso. Wasak din ang dibdib ng lalaki. Nasa gitna din ang laman loob nito na nilalangaw na rin. Sigurado akong aswang din ang gumawa niyan. Bulong ng isang ali, nakatabi naman ng isang matabang babae. Ay, sinabi mo pa. Duda akong adik yan. Tugon naman ng matabang babae. Napailing si Inspektor Sarmiento at tinawag dito si Edward para lumapit. Tinuro sa kanya ang pugot na ulo ng lalaki. Edward, nakikilala mo ba siya? Tanong ni Inspektor Sarmiento. Opo sir, siya po ang leader ng gang. Bulong ni Edward. Sigurado ka ba? Paniniguro pa ng inspektor. Opo sir, sigurado po ako doon. Siya yung sinasabi ni Boyong na si Raul. Tugon naman ang binata sa mahinang boses. Subalit bahagyang nagtataka ito sa katawan ni Raul. Parang may nakikita siyang mali rito. May tumatakbo ba sa isip mo bata?
Saan pa ni Inspektor Sarmiento nang mapansin niyang tila tuliro ang binata. Nakakapagtaka lang kasi sir, winarat ang buong katawan niya. Pero hindi naman kinain ng mga laman loob. Saad ni Edward. Napabuntong hininga si Inspektor Sarmiento. Ngayon niya lang napatunayang matalas din pala ang mga mata nito. Pareho pala sila ng iniisip. Tinuro ni Inspektor Sarmiento kay Edward gamit ang tangkay ang sugat sa katawan ni Raul. Nakikita mo ba ang bahaging yan? Tanong ng pulis. Opo sir, bakit? Ibig sabihin lang yan, hindi lang siya basta nasaksak. Sadya siyang sinaksak sa mga lugar na magbibigay ng sobrang sakit sa kanya. Pagkasaksak sa kanya, inikot pa ang kutsilyo ng 90 degrees. Pinanood niya itong mamilipit sa sakit bago niya tinapos. Tumayo si Inspektor Sarmiento at lumapit sa kotse. Kinuha niya ang trunk radio upang mag-dispatch ng mga tao sa lugar. Matapos makatawag sa presinto, ay bumalik uli si Inspektor Sarmiento sa bangkay ni Raul at tinakpan niya ito ng mga dyaryo. Naglagay din siya ng barrier tape sa paligid upang i-isolate ang crime scene. Matapos ang ilang sandali ay dumating na din ang mga pulis at mabilis na nagkandak ng investigasyon kaugnay sa nangyari. Pagkatapos ay dinala na nila ang katawan ni Raul sa morgue upang hintayin ang pamilyang magkiklaim nito. Sumakay na sa kotse sina Edward at Inspektor Sarmiento na malungkot. Nanghihinayang sila nang malamang patay na si Raul. Pero ang ipinagtataka lang nila ay bakit wala roon ang bangkay ni Benjo. Posible kayang buhay pa ito o malamang patay na rin at kung saan na lang ito itinapon ng aswang upang hindi na makita pa ng ibang tao. Subalit halos nahalugog na nila ang buong talahiban pero wala silang natagpuan maski anong bagay. Bukod rito, wala rin silang nakitang anumang bakas na naiwan sa paligid. Masyadong malinis ang pagkapaslang. Walang marka at walang naiwan na mga palatandaan. Mukhang nakatulong pa ang baha sa paglilinis ng mga ebidensya. Kahit sinong magaling na pulis ay tiyak mahihirapan sa paghahanap sa mga salarin matapos bahain ang buong lugar. Gayunpaman, tukoy naman ni Edward kung sino ang may gawa nito. Ang problema nga lang ay patay na ang aswang na iyon, kaya mahihirapan silang maghanap ng lead para tukuyin ang kinaroroonan ng katawan ni Benjo. Habang nakahawak sa manibela ay nag-iisip ng paraan si Inspektor Sarmiento kung anong dapat nilang gawin. Nang biglang napasukan ng dugo si Edward. Diyos ko! Ano? Ayos ka lang? Pag-aalala ni Inspektor Sarmiento pero napansin niyang kakaibang dugo ang sinusukan ni Edward. Nangingitim ito at masyadong malapot. Nanlaki ang mga mata ni Inspektor Sarmiento at naisip niyang marahil unti-unti nang nahahawaan ng pagkaaswang si Edward. Dahil dito, kailangan niya agad itong madala sa tsuhin niya upang mapigilan ang pagkabuo ng sisiw sa loob ng katawan nito. Kailangan na kitang madala sa tiyo ko, Edward, sa lalong madaling panahon. Mag-relax ka lang dyan. Eto, gamitin mo. Inabot niya ang puting panyo. Ayos lang naman ako, sir. Wika pa ni Edward, pero halata sa itsura na parang umiikot ang paningin nito. Hindi bata, pupunta na tayo doon. Kailangan ka na niyang matignan agad, baka iba na yan. Sabay pinatakbo na ni Inspektor Sarmiento ang sasakyan sa highway. Hindi maitatanggi ang kabang na darama ng pulis. Kakabog-kabog ang puso nito habang nagmamaneho. Hindi na kasi normal ang nararanasan ni Edward. May kung anong naglilikod sa isipan niya na baka sintomas na ito ng pagiging aswang. Panakanak ang sinusulyupan ng pulis si Edward na nakaupo sa tabi niya. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng dugo sa bibig ni Edward at medyo namumula ang esklera ng mga mata nito. Tila umaabot na ito sa stage 1 ng pagiging aswang. Eto, gamitin mo pa. Iniabot ni Inspektor Sarmiento ang nakarolyong tissue sa kanya. Anong nangyayari sa akin, sir? Hindi ko maintindihan kung bakit ako nasusuka at parang
Nahihilo din ako, ani Edward sa mahinang boses. Medyo nahihirapan din itong huminga dahil sa dugong bumabara sa lalamunan niya. Hindi ko rin alam, Edward. Ang importante, madala na kita agad ngayon kay Tiyo bago pa mahuli ang lahat. Sagot pa ni Inspektor. Ano bang sinasabi niyo, sir? Bakit kailangan niyo akong dalhin doon? Bakit hindi na lang sa ospital? Walang maitutulong ang mga doktor sa iyo. Dahil ang totoo, wala ka naman talagang sakit. Epekto yan ang pagkahawa mo. Wika ng pulis. Iniliko niya agad ang kotse at dumaan sa tulay kung saan kakaunti lamang ang mga sasakyan na nagdaraan. Hawa po? Ano pong ibig niyo sabihin? Taka ni Edward. Basta, saka ko na ipapaliwanag sa iyo kapag nakarating na tayo sa tiyo ko. Mag-relax ka lang dyan, okay? Kung kailangan mo pa ng tissue, sa likuran may mga tissue pa dyan, nasa box. Yun ang gamitin mo. Ay, Diyos ko, ano bang kamalasang nangyayari sa iyo ngayon? Turan pa ng pulis. Ba't ang dami niyo pong tissue, sir? Huwag niyo sabihin. Napahinto sa pagsasalita si Edward. Alam mo ikaw, wala kang galang. Kabastusan na yung tanong mo ah. Huwag kang mag-isip ng ganyan dahil hindi ako ganun tao tulad ng iniisip mo. Paglilinaw pa ni Inspektor Sarmiento. Wala naman pa ako iniisip na ganun, sir eh. Mali lang siguro ang pagkaka-interpret nyo sa sinasabi ko. Sambit naman ni Edward. Napakamot na lang ng ulo niya ang pulis. Makalipas ang ilang oras, nakarating din sila sa bayan ng San Antonio. Nadaanan nila ang malawak na kalsada. Paraot pa rito ang mga tao na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pasado na rin 3:00 ng hapon nang marating nila ang liblib na baryo na siyang tinitirhan ng tiyuhing albularyo ni Inspektor Sarmiento. Dumaan ang kotse nila sa lubak-lubak na daan. Medyo maputik at walang magandang kalsada sa lugar, kaya nahirapang umabante ang kanilang sasakyan. Napansin naman sila ng mga magsasaka at tinulungan silang itulak ang sasakyan hanggang sa makarating sa tuyong bahagi ng daan. Dahil sa dayo lamang, kaya pinagtitinginan din sila ng mga tao. May ilang nagbubulungan nang mapansing puro dugo ang bibig ni Edward. Para itong humigop ng dugo at nagkalat ang dugo sa gilid ng bibig pati na sa damit. Namumutla na ang binata at unti-unting nawawalan ng lakas. Sa kabutihang palad ay nakaabot pa rin sila sa bahay ng albularyo. Maya-maya pa ay natanaw ni Inspektor Sarmiento ang tiyuhin na mag-isang nagwawalis sa loob ng bakuran. Binusinahan niya ito at nang makita siya, ay napatigil ito sa ginagawa. Tiyo! Sigaw pa ni Inspektor Sarmiento. Nabitawan ng matanda ang walis at dali-dali itong lumabas ng bakuran upang salubungin ang mga bisita. Napasilip naman si Maria sa bintana. Carlos! Nabigla ang dalaga nang makita ang lalaki. Dali-dali itong lumabas ng bahay para salubungin din ang pulis. Ilang taon na rin ang lumipas simula nung huli silang magkita, kaya iba ang galak na nararamdaman ng dalaga sa pagbabalik ni Inspektor Sarmiento sa tahanan nila. Mga bata pa sila noong tumira si Inspektor Sarmiento sa kanila. Sa katunayan, ito pa nga ang tumulong sa kanya para makapag-aral ng kolehiyo at parang kuya na rin ang turing niya rito, kaya close sila sa isa't isa. Oh, Carlos, ikaw pala. Abay, na-miss kitang bata ka. Tagal mo hindi dumalaw. Teka, bakit ka pala nandito? Natigilan ang matanda nang mapansin niya sa sasakyan ang matamlay na katawan ni Edward. Ipasok mo na siya sa bahay. Dalian mo. Maria, halika. Ikuha mo ako ng mga gamot sa likuran. Maotoridad na utos ng matanda kina Inspektor Sarmiento at Maria. Opo, kuya. Binuhat na agad ni Inspektor Sarmiento si Edward papasok sa bahay. Wala ng pasyente si Apong Lizardo na nakapila dahil natapos niya na itong gamutin bago pa sumapit ang tanghali. Sa ngayon, nagpapatay oras na lang ang albularyo dahil wala na siyang ibang gagawin. Subalit hindi niya inaasahan ang pagdating ng kanyang pamangkin.
Masyado kasing kakaiba ang dating ni Edward para kay Apong Lizardo. Parang may kung anong espesyal sa binata na siyang bumubura ng enerhiyang nakapalibot sa bahay. Pagdating sa loob ay pinahiga ni Inspektor Sarmiento si Edward sa higaan na gawa sa kawayan. Nawala na ng malay ang binata dahil sa maraming dugong nawala sa kanya. Ang dugong ito ang siyang humila sa kanyang enerhiya. Pero dahil sa busilak ang kanyang espiritual na katawan, kaya hindi tuluyang nasakop ang diwa ni Edward. Malinis pa ang isipan nito, pero dahan-dahan na rin itong dinudungisan dahil sa paghigop ng itim na sisiw na unti-unting nabubuo sa loob ng kanyang katawan para itong magnet na humihigop ng enerhiya. Ano bang nangyari sa kanya, Tiyo? Hindi kaya... Hinawakan ni Apong Lizardo ang balikat ni Inspektor Sarmiento. Tama ka ng hinala, Carlos. Unti-unti na siyang nagiging aswang. Mabuti na lang, nadala mo siya agad rito. Kaya may magagawa pa ako sa kanya. Wika pa ni Apong Lizardo. Narito na ang lahat ng kailangan mo, kuya. Wika pa ni Maria at inilapag ang mga halamang gamot sa ibabaw ng lamesa. Pumitik si Apong Lizardo at inabot naman ni Maria ang isang bote ng langis. Puro mga halamang gamot at ugat ng punong kahoy ang nasa loob ng bote. May kasama rin inyong orasyon. Nagsindi ng kandila si Maria habang nilalagyan ng langis ni Apong Lizardo ang isa sa mga dahon. Kumuha ng isang piraso si Apong Lizardo at ipinainit niya ito saglit sa apoy. Nang medyo mangitim na ay sa kanya ito ipinatong sa noo ni Edward. Nagmasid lang sina Maria at Inspektor Sarmiento sa ginagawa ni Apong Lizardo. Kumuha pa ito ng isa at inilagay naman niya sa magkabilang pisngi ni Edward. Matapos niyang magawa ang ritual, ay itinapat niya naman ang isang palad sa mukha ng binata. Saka siya umusal ng orasyon. Taimtim niya itong dinasalan. Nasaksihan ng dalawang sumusubaybay kung paano namuti ang mga mata ni Apong Lizardo. Nawala ang itim sa mga mata nito. Nagulat sina Maria at Inspektor Sarmiento nang biglang lumiyab ang mga dahon na nakadikit sa mukha at noo ni Edward. Nasunog ang mga ito sa mismong ibabaw ng mukha, pero katakatakang hindi malang nasaktan o naapektuhan ang binata sa nangyari. Nanatili pa rin itong nakapikit na parang batang mahimbing ang tulog. Hinintay ni Apong Lizardo na maapula ang apoy ng mga dahong sinunog niya. Maya-maya pa ay huminto na ang pagliyab hanggang sa tanging usok na lang ang natira. Dahan-dahang inihipan ni Apong Lizardo ang abo sa mukha ng binata. Nangitim ang mga pisngi nito at noo. Subalit bumalik naman sa normal ang kulay ng balat nito. Natuwa si Inspektor Sarmiento sa resulta, pero hindi pa tapos si Apong Lizardo sa kanyang gagawin. Umusal ito ng orasyon sa hangin at inihi papunta kay Edward. Maya-maya pa ay nagulat si Inspektor Sarmiento nang biglang lumubo ang lalamunan ni Edward. Parang may kung anong gumagapang na bagay na gustong lumabas. Habang umaakyat ito ay lumulubo naman ang bibig ng binata. Para itong nakalunok ng isang buong apple at gustong iluwa. Umusal uli ng orasyon si Apong Lizardo para tulungang maitulak ito papalabas sa bibig ni Edward. Maya-maya pa ay nadidinig na nila ang isang mahinang tunog ng ibon. Halos maduwal sa sindak si Inspektor Sarmiento nang sumulpot sa bibig ni Edward ang isang itim na sisiw. Lumabas ito sa bunganga na basang-basa. Hayop! Totoo nga! Gulat na gulat si Inspektor Sarmiento. Ang sisiw, isang makalumang paraan ng pagsasali ng mga aswang para gawing tagapagmana ang taong pinili nila. Masyadong makapangyarihan ang binangga nyo. Pero siyempre, napatay mo iyon, tama ba? Tanong pa ni Apong Lizardo. Tama po, Tiyo. Sagot naman ni Inspektor Sarmiento sabay lunok ng laway. Kinuha ni Apong Lizardo ang sisiw at inilagay sa isang garapon. Saka iniabot kay Maria at sinabing,
Ilagay mo ito sa hukay, buhusan mo ng gas para matupok. Tapos budburan mo rin ng asin ang paligid, tsaka abo. Opo, sagot naman ni Maria at agad nang tumalima. Nagsalita si Apong Lizardo. Sa ngayon, maghintay na muna tayo hanggang sa magkamalay siya. Huwag kang mag-alala, Carlos. Hindi rin naman ito magtatagal. Pagkabalik ng dalaga ay sinabi ni Apong Lizardo, Maria, pwede mo ba kaming ipagtimpla ng kape ni Kuya Carlos mo? Wika pa nito. Opo kuya, saglit lang. Nakatingin lang si Inspektor Sarmiento kay Apong Lizardo. Medyo napansin niya na tila may nagbago sa matanda, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang pagbabagong ito. Halika Carlos, doon muna tayo sa labas. Hayaan muna natin siya makapagpahinga. Saad ni Apong Lizardo at nauna na itong lumabas ng bahay. Tinapunan sandali ng tingin ni Inspektor Sarmiento si Edward bago niya sinundan ang matanda. Sa isang cottage dumiretso ang dalawa. Nasa tabi lang ito ng bahay at napapaligiran ng mga puno ng chiko at may isang matandang puno ng mangga sa gilid. Maaliwalas ang cottage at sariwa ang hangin na pumapasok dito. May isang maliit na lamesa sa gitna at may 4 na mahahabang upuan. Dito madalas tumambay si Inspektor Sarmiento tuwing lumulubog na ang araw. Nakaka-relax ang pag-upo dito dahil para ka lang ding nasa tabi ng dagat. Hindi malamok at hindi rin mausok ang paligid. Bakit ako naisipan mong puntahan, Carlos? Tanong ni Apong Lizardo kay Inspektor Sarmiento. Ikaw lang naman po ang kilala kong makakagamot sa kanya. Maraming ang mananambal sa bayan. Pero pagdating sa husay mo, wala silang binatbat. Diretsong tugon pa ni Inspektor Sarmiento. Alam mong hindi totoo yan. Sagot naman ni Apong Lizardo. Alam kong magagamot po siya, Tiyo, sa isang pitik mo lang. Kaya ikaw agad ang tinakbuhan ko. Paliwanag ni Inspektor Sarmiento. Alam mo namang matagal na panahon na akong hindi nanggagamot ng mga taong may kaso na ganyan. Tumigil na akong makialam sa kanila. Sa ngayon, ang ginagawa ko na lang ay kung anong makakaya ko. Wika ni Apong Lizardo. Talagang ang may nagbago sa iyo, Tiyo. Mukhang nanlalambot ka na sa mga aswang ngayon ah. Sabihin mo, may nangyari ba dito? Napansin ko kasing parang dinaanan ng bagyo ang bahay mo eh. Wika pa ng pulis. Hindi, wala naman. Sadyang ayaw ko lang talagang makialam sa mga bagay-bagay na may kinalaman pa sa mga aswang. Nakatuon na lang ako ngayon sa aking pagiging albularyong manggagamot. Sagot ni Apong Lizardo at tumingin sa bukirin. Gumagawa sila ng masama, Tiyo. Nananakit sila ng mga inosente. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para kumilos tayo at gumawa ng paraan para sugpuin sila? Kanina lang po, may natagpuan kaming isang bangkay ng binatang pinatay ng aswang. Kung nakita mo lang ang sinapit niya, malamang maluluha ka. Baka iyon pang magbigay ng dahilan sa'yo para bumalik ka sa panunugis ng mga aswang. Litaniya pa ni Inspektor Sarmiento. Tigilan mo ako sa kakalitaniya mo. Huwag na natin silang pag-usapan. Mas mabuti pang iba na lang ang pag-usapan natin. Kumusta na nga pala ang anak mong si Ana? Sa pagkakatanda ko, 3 taong gulang pa lang siya noong dinala mo rito para isara ang kanyang 3 mata. Marahil dalaga na siya ngayon. Tama po kayo, Tiyo. Malaki na nga siya at kaklase niya ang batang ito na dinala ko sa iyo rito ngayon. Siya nga ang mismong nagsabi na dalhin ko sa iyo ang batang yan. Wika pa ni Inspektor. Haha, ganun ba? Pagkakataon nga naman. Hanggang ngayon rin pala, napakakulit pa rin ang anak mo. Mana talaga siya sa nanay niya ano? Napangiti si Inspektor Sarmiento sa sinabi ni Apong Lizardo. Sobrang kulit nga eh. Hindi ko na mapagsabihan. Pero nakatulong naman si Edward para mabago ang ugali ng anak ko. Talagang may iba sa batang yun. Parang isang espesyal siyang bagay na hindi ko maipaliwanag kung ano. Turan pa ng pulis. Napatungo ito sa sahig at napangiti. Parang itinakda. Anang matandang albularyo. Ano pong ibig niyo sabihin?
Ganon din ang nakikita ko sa kanya. May espesyal sa kanya na tinatawag na karma. Karma po? Ito ba yung sinasabi ng matatanda na kapag nagmataas ka sa isang tao ay may babalik na masama sa iyo? Saad ni Inspektor Sarmiento. Malayo yung tinutukoy ko sa ibig mong sabihin. Ibang karma ang aking tinutukoy, hindi ganon. Ang karma na sinasabi ko ay isang uri ng samsara. Ito ay tila kumakatawan sa isang etikal na dimensyon ng proseso ng muling pagkabuhay. Isang makalumang paniniwala ng Hinduismo kung saan karaniwan itong naibabahagi sa mga relihiyosong tradisyon. Maikling paliwanag ni Apong Lizardo. Ganun po ba? Medyo nakakamangha nga iyon. Pero katulad lang ba ito ng pakiramdam kapag nabuksan ang iyong ikatlong mata? Higit pa roon, parang isa itong relasyon sa pagitan ng pisikal at mental na pagkilos ng isang tao at ang mga kahihinatnan pagkatapos ng pagkilos na iyon. Ito rin ay nagpapahiwatig ng mga kahihinatnan ng lahat ng kanilang aksyon sa kanilang kasalukuyang buhay, nakaraan at hinaharap. At ang karma ang nagsisilbing kadena ng kanilang espiritual na katawan. Ang taong may karma ay nagkakaroon ng mga kakaibang panaginip na minsan inaakala nilang totoo. Ngunit ito ay nabuo lamang ng kanilang isipan. Nagbibigay rin ito sa kanila ng kakayahan para makakita ng kakaibang bagay, makapaglakbay sa isang lugar na hindi napupuntahan ng mga pangkaraniwang tao. Bihira lang ang nagkakaroon nito. Kaya masasabi kong napaka-espesyal ang batang yun. Saad ni Apong Lizardo. Wala naman po ako masyadong maintindihan sa sinasabi mo, Tiyo. Pero mukhang ganun nga siya. Ikaw talaga. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Oh, nandito na pala ang kape natin. Inumin mo na. Wika pa ni Apong Lizardo nang dumating si Maria na may bitbit na tray ng pagkain. Nilatag nito sa lamesa ang 3 tasang kaping ni Tibo na nag-uusok pa sa init. May ilang saging na saba na nakalapag sa tray kasama ng isang platitong biko. Wow ha, ang dami mo namang hinanda sa akin. Balak mo ba akong patabain dito, Maria? Biro pa ni Inspektor Sarmiento. Kuya naman, ang liit nga niyan eh. Hindi kagaya sa syudad na madaming pagpipilian. Ani Maria, sabay hinampas ang balikat ng pulis. Natawa na lamang ito at dinampot ang isang tasang nag-uusok na kape. Ang init naman pala nito. Pero ang sarap po talaga magtimpla, Maria. Walang tatalo sa paglalagay mo ng asukal. Biro pa ng inspektor. Che? Tinarayan lang siya ng tingin ng dalaga. Pero maiba ako. Nasaan pala si Nanay Sonia? Huwag niyo sabihin na mamasyal na naman siya. Tanong ni inspektor. Napatawa naman si Maria. Oh, ba't ka natatawa dyan? Muntik na naman kasi siyang mawala. Mabuti na lang may nakakita sa kanyang magsasaka. Kaya iniuwi siya rito sa bahay. Madalas na siya lumalabas dahil sa mga taong nagpupunta rito. Naiingayan daw siya eh. Bakit hindi niyo pa kasi dalhin sa bayan na mapatignan sa isang espesyalista kaysa palagi niyo na lang kinukulong dito? Malamang nabuburyo na rin siya dito sa bahay. Saad ni Inspektor Sarmiento sabay humigop ng kape. Kinuha naman ni Apong Lizardo ang kape niya. Mas mabuting dito na lang siya. Kapag dito kasi, nababantayan naman namin ng maayos. Mas lalo lang siya magwawala kapag dinala namin siya sa bayan. Oo nga kuya, medyo delikado rin kasi. Noong minsan isinama ko siya sa bayan, muntik na makapanakit ng bata. Akala niya apo niya raw. Segunda naman ni Maria na pailing-iling pa. Napabuntong hininga naman ang inspektor. Bueno, desisyon nyo yan. Pero kung kailangan nyo ng tulong, tawagan nyo lang ako sa number na ito para ma-assist ko kayo roon. Isinulat ni Inspektor Sarmiento sa isang note ang numero niya, pati ang eksaktong address ng bahay, sabay iniabot kay Maria. Salamat rito Kuya Carlos. Tatawagan na lang kita kapag nagbago na ang isip ni Kuya. Saad ng dalaga at tinignan ang nakatatandang kapatid. Napabuntong hininga na lamang si Apong Lizardo at hindi na nagsalita pa.
Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 8. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.